Sa video natin ito mga boss, pag-usapan pa natin itong tungkol sa plan sweep at saka sa Bluebeam Estimate Program. Itong iba pang setting na dapat nating malaman, mga importanteng malaman dito sa dalawang program na ito. Kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa, no? Kung bago pa lang po pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, halimbawa itong pinaka-pointer natin itong crosshair pointer, naka-on siya. Kung gusto nating itago ito mga boss, no? Nandito lang ito mga boss sa settings. Pagkatapos, i-off lang natin ito yung show full screen cursor. So, alisin natin yung pagkaka-check. Click lang natin. And then, balik na tayo sa home. So, kung napansin nyo mga boss, wala na yung pinaka-crosshair pointer natin. So, hindi siya naka-pull, no? So, kung gusto naman nating ibalik, syempre, nandito lang yan sa settings. Tapos, i-check lang natin, no? Ayun. And then, balik lang tayo dun sa home. So, balik siya uli. Ngayon kung sa Bluebeam naman natin na hanapin yan, punta lang tayo dito sa Bluebeam. O, click lang natin itong Bluebeam. Ang Bluebeam mga boss, nandito yan sa view naman, no? O, click ko yung view. Tapos click lang natin ito, yung full screen crosshair. So, ibig sabihin ito, once na naka-activate siyang ganyan, ibig sabihin, default nandyan yan, no? So, kung gusto nating itago, so, view, tapos, click lang natin. So, ibig sabihin, wala na uli siya, no? So, hindi natin makikita. Kaya lang mga boss, minsan kailangan natin yan para ma-visualize natin o kung sanay tayo sa ganyan. Kasi sa AutoCAD, karaniwan, naka-pull yun, no? So, pwede natin click yung view, pagkatapos, i-on natin. Full screen crosshair. Click lang natin, so babalik siya. Ayan yung crosshair pointer sa plan sweep at saka dito sa Bluebeam review. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito namang pag-adjust ng mga text, mga dimension. So paano i-adjust? Unahin natin dito sa plan sweep. So para ma-i-adjust yan mga boss, meron tayo dito, no? Pwede nating i-set yung default. So, pwede nating i-set dito sa may settings. Tapos, hanapin lang natin itong annotations. Ito. So, kung napansin nyo mga boss, may mga default siya. Halimbawa, gusto nating i-set yung default ng dimension. So, click lang natin itong dimension settings. So, ito yan mga boss, oh. So, merong text height ng dimension, yung kulay, no? Pwede nating iset yung color ng dimension line, text color, precision, yung text height, no? So, minsan nagtataka tayo, yung dimension dyan sa plan sweep o mapa Bluebeam man, medyo malaki. Na-i-adjust yan mga boss, no? Halimbawa, gusto kong 0.5 lang. Then, okay. So, kung babalik ako dito sa my home, magda-dimension ako. Click ko lang itong dimension. Tapos, magda-dimension ako rito. Ayan, kung napansin nyo mga boss, ayan na yung nakaset. Ito na, no? So, kulay blue. Tapos, ito yung color ng dimension niya. Ayan yung laki. So, kung gusto nating liitan yan, pwede naman tayong pumunta uli dito sa may settings, annotation, dimension settings. So, liitan lang natin. So, instead na 0.5, o ilagay natin, kunwari, 0.2 lang. Tapos, yung color niya, hindi na siya blue. Gusto natin, black lang. Pati yung precision, pati yung style ng text natin, no? Pwede nating baguhin dito, no? Then, okay. So, punta tayo sa home. O, subukan nating mag-dimension kung anong itsura. Kung napansin nyo mga boss, ayan, no? Sobra naman siyang liit. Right click, stop. Ayun, no? So, maliit siyang masyado, no? So, ayan yung pag-adjust ng
dimension text, at saka yung dimension arrow, dimension color, Ang susunod na pupuntahan natin, dito naman tayo sa Bluebeam. So, paano yung pag-adjust niyan? So, punta tayo dito sa Bluebeam. Dito sa Bluebeam, mga boss, ang default isineset yan dito sa may tool chest, So, kung magda-dimension tayo rito, kung punta tayo sa tools, tapos measure, meron tayo length, kung titingnan natin, ayan yung dimension natin. Ito yan, Yung pag-set niyan, so pwede nating iset dito sa may properties dito. And then iset natin yung tool chest. Ilagay natin siya sa tool chest. Halimbawa, gusto nating lumaki, baguhin yung kulay. Halimbawa, ito. Ayan yung pag-set, yung style ng letter natin, nung text. Pwede nating baguhin, Ngayon, kung gusto nating ito na yon, pwede naman tayong pumunta rito sa may add to tool chest. So, click lang natin ito. Ilagay natin sa tool chest na gusto natin. Halimbawa, dito sa Kuya Fred tool chest. Tapos, pwede nating lagyan ng name, Fred Dim. Ayan, Fred Dim 1. Ayan, So, once na ilagay na natin sa tool chest, puntahan natin yung tool chest na pinaglagyan natin. Ito siya. Yung Fred Dim 1, So, ilagay natin, wag natin kakalimutan, dito lang yan mga boss, Add to tool chest. Tapos, hanapin natin kung saan natin ilagay dito. Halimbawa, dito sa My Tools. Hanapin natin yung My Tools. So, pupunta dito yan sa baba. Ito yun, Once na yan, na set na, ang mangyayari, lumalabas, ganito siya. Ayan, So, dapat hindi siya ganyan. Pwede naman nating iset yan, i-right click lang natin, ilagay natin yan sa properties mode, So, pag naka-properties mode na yan mga boss, so, pwede na natin gamitin, So, ito na yan, Ayan yung setup ng dimension natin. Kung napansin nyo, click, ayan yan, Ayan yung pag-set dito sa may Bluebeam, So, ilalagay natin siya sa tool chest. Okay, lang mga boss, yung naging topic natin, dito sa Bluebeam at saka sa Plan Suite, Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.